Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Napansin ni Jesus na ang pinipili ng mga inanyayahan ay ang mga upuang nakalaan sa mga piling panauhin. Kaya't sinabi niya ang talinhagang ito, "Kapag inanyayahan kanino man sa isang kasalan, huwag mong pipiliin ang tanging upuan. Baka may inanyayahang lalong tanyag kaysa iyo at lalapit ang nag-anyaya sa inyong dalawa at sasabihin sa iyo, 'Maaari bang ibigay ninyo ang upuang iyan sa taong ito?' Sa gayoy mapapahiya ka at doon malalagay sa pinakaabang upuan. Ang mabuti, kapag naanyayahan ka, doon ka maupo sa pinakaabang upuan, sapagkat paglapit ng nag-anyaya sa iyo ay kanyang sasabihin, 'Kaibigan, bini ka sa kabisera.' Sa gayon, nabigyan ka ng malaking karangalan sa harapan ng mga panauhin, sapagkat ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas." Sinabi naman ni Jesus sa nag-anyaya sa kanya, "Kapag naghahanda ka, huwag ang mga kaibigan mo, mga kapatid, mga kamag-anak at mayayamang kapitbahay ang aanyayahan mo, sapagkat aanyayahan ka rin nila at sa gayoy nagantihan ka. Kaya kung ikay naghahanda ng isang malaking salo-salo, ang mga pulubi, mga pingkaw, mga pilay, at mga bulag ang anyayahan mo, hindi sila makagaganti sa iyo, at sa gayoy magiging mapalad ka. Gagantihan ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po'y magsiupo. Malinaw naman sa ating lahat na ang tema ng ating pagninilay sa umagang ito ay humility. Pagpapakumbaba. Kaya ang tanong siguro, ano ba ang idinudulot sa atin ng pagpapakumbaba? What does humility bring us? Siguro para maunawaan ito, tingnan muna natin saan ang galing ang salitang humility. Ano kaya ang root word nito? Humility. Kasama niyang salitang halaw, yung humble. Sa Tagalog kasi mahirap pag namali ka ng pronunciation, yung humble nagiging hambog. Ay, pride distorts our view of the world. Kasi nga gusto mong tumaas eh. Gusto mong umangat. Hindi mo nakikita ang dapat mong makita. Kaya alam mo, hindi po ako sold out sa kanta. From a distance, the world looks blue and green. Hindi ko totoo yun. Bakit? Kasi pag nakita mo galing sa malayo, maganda. Pag nakita mo galing sa malayo, parang ang sarap-sarap, wala kang pakiramdam. Ilan sa atin dito ang nangangarap mag-abroad? Kami po, Father. Kasi sa abroad, walang conductor. Sa abroad, walang ganito, walang ganyan. Mali. Akala nyo lang wala. Pero meron. Ang problema lang, malayo sa paningin natin. Kaya hindi natin nakikita ang katotohanan. Maniwala ba kayo na sa Vatican, mas marami pang pickpocket kaysa sa Quiapo? Sa Amerika, maraming squatter. Sa Hong Kong, may mga pulubi. Huwag niyo pong isipin na wala. Hindi lang natin nakikita dahil malayo tayo.
siyang lumalayo sa katotohanan. Pilit siyang nagbubulag-bulagan sa mga bagay na dapat niya makita. Kaya nga, dito natin makikita ano yung kahalagahan ng humility. Kaya sinimulan ko ang ating pagninilay na pag sinabi humble, Adam, saan galing? Sa lupa. Sapagkat kung meron ang isang pinakamatibay na disposisyon ang tao, yun ay dapat siyang nakaugat sa kanyang pinanggalingan. Let's learn from the wisdom of trees. Anong uri ng puno ang hindi mabubuwal, umiikman ang malakas na hangin? Yung punong pakalat na ugat o yung punong palalim na ugat? No. Matali ang puno dito, yung mangka. Ano ang mas matibay sa ulos? Yung punong pakalat na ugat o yung punong palalim na ugat? O agriculturist? Yung punong palalim na ugat. Umihip man ang ulos, hindi mo siya basta-basta mabubuwal. Yun din ang tinuturo niya sa tao ngayon. Humility makes us rooted. Humility makes us stable. Kasi sa humility, ipinakikita sa atin yung mga bagay na dapat natin makita, ibiniyayakap sa atin ang mga bagay na dapat natin yakapin. Kaya unang punto sa humility, what does it give us? A right view of ourselves. Ano ibig sabihin ng right view of ourselves? Yung makita mo, yung katotohanan, unang higit sa lahat, tungkol sa iyo, sa ining. Kasi anong tendency ng tao? Tabunan niya yung kanyang sarili ng mga ibang bagay para hindi makita yung katotohanan. Tatabunan ng kalabugin, tatabunan ng dekorasyon, sa sobrang kapal minsan ng tabo, sorry po sa term, no? Sa sobrang kapal ng make-up, hindi mo na nakita yung kulay na tao. Yung iba, parang bodybuilder lang yan. Imbis na maghilod, dagga, ano-ano mukha mo, maliw mo na kung ano-ano mukha mo. You are fragrant for a time. But in the end, babalik pa rin yung amoy yung totoo. Yun po ang problema ng pride in contrast with humility. Bakit? Kasi yung pride, tatakpan lang. Yung humility, hindi nakikita sa iyo ang dapat mo makita. A right view of ourselves. Kaya nga, may tinatawag din false humility eh. Pinuri ka. Ang gagawin naman. Anong sagot? Ay, hindi mo. False humility yun. Sinabihan ka maganda. Beauty is in the eyes of the beholder. Nagandahan sa'yo. Salamat. Kasi hindi naman ikaw pinupuri nun eh. Pinupuri yung naging dahilan bakit ka maganda. At sino yun? Diyos. Pagbatiin ka, pag-compliment ka, salamat, or by the grace of God. Pero kung sasabihin, ay, hindi na. Pag-isip-hindi, eh, ditangin ka na tao. Hindi problema. Kaya nga sabi ng isang kasabihan, di ba? Give credit where credit is due. Purihin mo yung papuri-puri. Pero siyempre, papuri mo yung dapat papuri. Sa isang tao, nagpapakumbaba,
hindi masakit sa tenga ang pagtutuwid at pagkakama. Kasi doon niya makikita paano niya mas mapapabuti ang kanyang sarili. Humility grounds us. Humility roots us. Pangalawang punto, the right perspective of others. Kaya tingnan niyo ano sabi ko sa Ebanghelyo. Bakit kaya sinabi ng Panginoon, huwag mong imbitahin yung mga kaibigan mo. Huwag mong imbitahin yung mga mayayaman. Huwag mong imbitahin yung mga ganito, ganyan na tao. Does that mean, talagang literal, ang iimbitahin natin yung mga ulubi, mga ano? Maaari. But it also speaks of what we should see in others. Kasi alam niyo po, ang problema ng mundo ngayon, ang mga tao parang palinda sa grocery and at price. Agree or disagree? Agree. Bakit may tag price? Ito mayaman pa kasamahan natin. Ito medyo mahirap ko dyan. Tumagdabit ka nga. Ito, balita ko, nag-donate na madami ito. Hello po. Ganon. Anong sabi ni Santiago Apostol tungkol dyan? Kapag ikaw ay tumingin ng ganon, naninino ka. Kapag nakasuot ng mag-aara, dito ka sa kamisera. Kapag nagsuot ng gula-gulanin, diyan ka sa tabi. Problema. Sapagkat ang sinasabi ng Panginoon, we must look beyond the external appearance. Bakit? Kasi hindi mo alam kung ano ang tunay na pagkatao base lamang sa iyo. Tratuin mo, ituloy mo, nakapantay mo bilang tao ang bawat isa. Tao siyang lumapit sa iyo, tao mo siya. Tao siya nakipag-usap sa iyo, tao siya sa loob. Hindi yung minsan, palapit pala, nakaamin na tayo. Palapit pala, may husga na tayo, kasi nakilakis mo na siya, base sa kanyang palabas na, ano. Kaya din ang tao, nagpipilit takpan ang kanyang sarili, kasi kinikilakis siya ng tao sa kanyang paligid. Kaya minsan po, pag nakakita ko ng tao maraming bakal sa katawan, isa naman nakikita ko. Hindi tao mayaman, kundi isang tao kawawa. Kasi pag bumaha, sigurado hindi siya lulupa. Eh lalo ngayon, maraming baha sa Pilipinas. Yun yung problema eh. We always cover ourselves with credentials because of how we are seen by other people. Kaya paalala, hindi kailangan timbangin ng tao at hindi kailangan may patunayan ng tao para lang masabing siya ay ganap na tao. Sapagkat ang pagiging tao ay pagiging nilikha na kalarawan ng Diyos. Humility tells you kung gaano ka totoo ka sa sarili mo, gano'n ka rin magiging totoo sa pagtutulog mo sa ibang tao. At pakuling, at ang bilis ako ng today, pinakalat ako. Nag-concert kasi ako kahapon. Pakuling, the right perspective of God. Bakit? Kasi dapat nakikita ng tao ano ang kanyang ugnayan sa Diyos. Kasi tandaan po, if we dwell in our pride, we also are sinning of idolatry. Father, matagal na tayong may idolatry. Ang dami-dami sa loob ng simbahan, no? Laging itong sinasabi,
if you interpret idolatry as having statues inside the church, that is the cheapest explanation of idolatry. Bakit? Ano ba ang ibig sabihin ng idolatry? Idolatry comes from the unbridled self-centeredness of man. Ano yung unbridled self-centeredness? Alam niyo yung renta? Pag ang tao walang renta sa sarili, pag ang tao ang kanyang nakikita mahalaga lang ang kanyang sarili, you are sinning idolatry. Kasi isa na naman po ang sinabi ng Old Testament about God and man. May Diyos at hindi ang tao ang Diyos. Kaya nga iba natin sinasabi sa lumang lipan, you're only created in the image of God. You are the living image of God. Kung meron man tayong identity, it's because tayo larawan ng Diyos. Pero pag sinabing larawan ng Diyos, hindi tayo ang Diyos. Ang problema na marami sa atin, gusto natin maging kapatay ng Diyos. Palalo, laging iniisip na ang sentro ng mundo ay ang tao at hindi ang Diyos. Kaya tingnan ninyo, maraming buhay ang nag-discarril. Bakit? Kasi hindi nila alam ano ang dapat na maging sentro ng kanilang buhay. Yung iba sasabihin, ang sentro ng buhay ko ay ang trabaho ko, my career. E pag nag-retire ka, saan ang yung career mo? Permanente bang ikaw ang boss? Permanente bang ikaw ang nasa taas? Hindi. At kung ganun pala ang sentro ng buhay ko ay ang asawa ko. Bakit? Habang buhay ko yung kasama ng asawa ko. Hindi ba darating ang panahon ng mamakayin yan? Kaya yung iba, kasama na ako! Pag may gumanon ko itong laki na, total, gusto mo nang sumama kaya, go! Kasi hindi naman yung asawa mo ang sentro na buhay mo. Ay, siyempre pa, hindi naman asawa, may anak ka lang. Kaya tuloy yung iba, kung hawak ka ng anak, ulang na lang sa kalim. Bakit nagre-rebelde ang anak mo, father? Kasi hindi na pagmamahal ang ginagawa mo. Sinasakal mo na. Ultimong kulay ng damit, ikaw ang hinili. Ultimong kurso ang kukunin. Hindi mag-doktor ka, anak, matalino ka eh. Eh kung gusto niyang mag-culinary arts, ano pakialam mo? Hindi mo buhay yun. Buhay niya yun. Sayang naman anak. Walang sayang kasi yung buhay ng bata. Pinag-uusapan doon. Yan doon rin sa sumasama ng gusto mga magulang eh. Pag wapo ang anak, ay, ito kung hindi mo magbalo ka. Pag matalino ang anak, ay, pagkat makadoktor ka. Pag medyo mahinay ang anak, ay pag-teacher ka na lang. Pag medyo bakit ang anak, ay anak, magbalik ka na lang. Tapos ahanap ko yung magaling na teacher. Ahanap ko yung wahang pari. Tingnan niyo po. Pari ko na lang anak. Pero what's the point? Kasi hindi nakikita ng tao yung kanyang relasyon sa Diyos. Kala niya siya lang. Kahit kung anak natin, hindi pwede maging sentro ng buhay natin kasi may sariling buhay yan. Sino pa lang makakasentro ng buhay natin? Diyos.
Dahil lumuman o sumikat ang araw, may problema man o wala, sa kasaganaan at sa pagdamag, tanging Diyos ang ating malalaman. Always remember, humility tells us that God is a faithful God. Humility tells us that God will never lack to give you the grace you need to survive each day. Humility. Tamang pananaw. Tamang pag-unawa sa ating sarili at sa mga bagay sa ating sarili. Tayo ay